Ka-curious, panoorin pa natin ang video na ito. Wala kang alam mo eh. Kaya kayong mga taga-Usamis, ikaw Talibong, maghanda-handa ka. Maghanda-handa ka. Sa oras na mag-cross ang landas natin, sigurado ako, hindi ako maaawa sa'yo, susupal pa rin talaga kita. Oh, yan talaga, no? Pag magtagpo yung landas namin, sana di ka magtago. Di pa nakasubaybay. Alam nyo ba, nagbigay kasi si Pastor James ng number kahapon sa kanyang live. Nagbigay siya ng number sa live niya para pasukin namin at tanungin. Opinion. Si Bro Aljan ang nag-message sa akin na papasukin na daw. Kakatapos ko lang sa live. Pero nakapasok na si Bro Jando. Natataranta agad si Pastor James. Eto mga kapatid. May tumawag. Sino ito? Ano? Sino ito? Sino ito? Si Jando. Kaya mo bang patunayan Jando na yung ano? Parang nawala na yata sa concentration dito si James. Bakit? Nagbigay siya ng number niya para tawagan at magtanong. Pagkatapos, siya agad ang nagtanong. Yung Katoliko mo, Romano Katoliko mo ay nasa Biblia, sa King James Version. Meron akong balita sa iyo bro na sabi mo kasi pag ikaw ka nakikiti sa talawal yung makakaharap sa'yo. Hindi, ito ngayon. Ang sinabi ko kasi ito, makinig ka dyan do. Makinig ka. Ang sinabi ko ganito, makinig ka dyan do. Ang sinabi ko dyan do, ito. Hindi, ito. Ang sinabi ko, patunayan mo na yung Romano Katoliko mo. Sige. Dahil ngayon June 30, pupunta si Brother Wendell Talibong sa Agayan de Oro Cathedral. At iniimbitahan kanya na magpakita sa kanya para nakipagpirmahan ng tema para natin makita sa relating debate. Hindi. Yan dahil sabi niya, sa paghahamon niyang debate, kahit si Father Darwin o ako, kahit saan, kahit kailan, kahit sana, kahit kailan, basta King James Version lang ang gagamitin, di pwede magdala ng bullpen at referensya. Yon ang kanyang kondisyon. So, ngaya sinabi ni Bro Jando, pwede ba makipagkita ka ni Wendell ngayong June 30? Tuloy natin siya. Ito ngayon ang message ka. Sabihin mo kay Talibong ito. Sabihin mo kay Talibong, tumawag siya dito sa akin at patunayan niya na yung Romano Katoliko niya ay nasa Biblia, sa King James Version. Hindi, makinig kayo kasi iba yung mga pinagagawa ninyo eh. Iba yung mga pinagagawa. Dito pa lang natutaranta na agad si Mr. James, ninyo de Jando, iba yun. Ito, sa akin kasi, hindi, sa akin kasi may mechanics kasi ako, Jando. May mechanics daw, umano siya. Sabi ni Bro Jando, wag ka munang mataranta. Hindi, wag mo akong turuan. Wag mo akong turuan diyan sa kademonyuhan mo. Sige, magsalita ka. Ang tanong ko sa iyo, bro, magpapakita ka ba kay Brother Wendell ngayong June 30 sa Cagayan de Oro Cathedral para magipagpirmahan ng tema sa isang one-on-one debate, public debate? Sa akin, walang problema sa akin. So Walang problema sa akin. Kahit sino. Mga kaanib ni James na walang problema sa kanya makipagkita ngayong June 30. Hintayin kita, Kahit na sigit gano ang ano ko eh. Okay, bro. At least nag-ilan sa'yo na ikaw ay haharap ka. Ay, oo. Naging your dreams. Ano na? Bakit ka nag-reply kay Brother Aljan Bagaslan naging your dreams? May reply kasi siya in your dreams, no? Ituloy natin yung sa katanungan.
Oh, so Hindi. natataranta na dito si James, natataranta na talaga, no? Sa katanungan. Ang tanong ko sa iyo, bro, kasi hindi pala Roman Catholic ang nag-compile ng Oo, Bible. paulit-ulit kasi niya sa kaniyang mga live, hindi Roman Catholic yung nag-compile ng Biblia. Oh, kaya tinanong siya ni Bro Jando. Anong religion yun, bro? Anong relihiyon? Oh, mahirap ba sagutin? Napakalinaw. Pero sabi kasi niya, ewan ko sa inyo na nagsubaybay ngayon, yung tanong umano, yung boses umano ni Bro Jando, di daw umano malinaw. Oh. Nag-compile ng Bible, kasi hindi Roman Catholic ang nag-compile ng Bible. Kanina, kaso nga lang, hindi ko makapasok. Nag-invite ako sa live, hindi mo inaakit. Sige. Napansin niyo ba si Pastor James dito? Para ka ng kinagat ng mga langgam na yata, oh. Sige. So, nag-live kasi siya, kaya pinasok ni Bro Jando, hindi ina-accept ni Bro Jando. Kaya tinawagan na lang yung number, no? Number, tinawagan, at doon siya tinanong. Pero pag maipit, gusto niyang magtanong din. Okay. So, tuloy natin. Sige. Ito. Sige, tama na. Sige, tama na. Sige. Sabi mo kasi kanina, narinig ko kanina sabi ko na hindi mo Catholic ang nag-compile ng Bible. Pwede ka sabi mo pwede mo sabihin sa akin kung anong religion ang unang nag-compile ng Bible ng taon. Sige. Ngayon, pag nasabi ko ngayon, Jando, anong kondisyon natin? Hindi kasi actually So, wala na dito si James, sa unang tanong pa lang, walang sagot siya. Actually Jando, hindi ka matinong tao eh. Actually, Jando, hindi ka matinong tao. Actually, nagtatanong sa iyo ng matino. Yun nga eh. Ito ngayon Jando, makinig ka. Huwag mo akong diktahan kung anong gagawin ko. Ano ha? Ito ngayon ang sabi ko. Kasi ang sabi mo kasi, makinig ka. Ang sabi mo kasi ito, kung hindi Katoliko, anong relihiyon ang nag-compile? Anong relihiyon? Alam mo ba Jando na maraming nag-compile ng Bible? Yung buong Biblia, bro, yung buong Biblia mismo, yung pinakaunang nag-compile. Yun ang tanong ko, sino? Ngayon nga, ang sabi ko nga, ibibigay ko sa iyo itong information. Hindi, ganito ako eh. Kasi ang yayabang kasi ninyo eh. Kayong mga CFD naman kasi, ang yayabang kasi ninyo. Dito, nung nakausap mo ako, hindi ka nagyayabang. Pero nung mga video ninyo, talagang napakayabang ninyo eh. Kayong mga CFD, napakayabang ninyo eh. Huwag mo saluhin yung palaki mo sa iba kasi para ka maritis niyan. Ang tanong ko na lang ang focus. Ipakusubray. Malinaw naman yun. Tanong ni Bro Jando. Kung hindi Katoliko ang nag-compile ng Biblia, anong relihiyon? Anong relihiyon na? Kung saan ang portal, yung testament, nilagay sa isang libro. Anong relihiyon? Sasagutin na kita. Sige. Pag nasagot mo, tanggapin mo na. Mali na naman. Sasagutin na kita. Pag nasagot mo, hindi si Bro Jando ang sasagot. Ikaw ang sasagot. Nawala na ata ito si Pastor, ha? Ano? Hindi. Ito kasi Jando. Hindi kasi ito ang programa ni Bacalaris eh. Si Pastor James ako eh.
Oh, kaya nga eh. Kaya nga eh. Kaya nga eh. Mga CFD kasi kayo. Mga CFD kasi kayo. Kung sigurado kasi kayo diyan sa stand ninyo. Ito kasi, kung sigurado kasi kayo diyan sa stand ninyo, din tatanggapin niyo yung hamon ko. Oh, shoot down ito eh. Wala pang sagot ha. Shoot down daw. Shoot down. Ang tanong kasi ni Bro Jando, kung di Katoliko, anong relihiyon? Ang Romano Katoliko, ang unang nagpupahin ng buong Biblia, ang Old Testament, hindi kita nagpupahin. Ano? Sige. Ano na? Si Athanasius. Anak ko, si Atanasio. Imagine, ang tanong, kung hindi Katoliko ang nag-compile ng Biblia, anong relihiyon? Tama ba yung sagot? Si Atanasio, relihiyon ba yon? Katoliko yon. Nako, nawala na talaga. Tuloy natin. Ang unang nagpupahin. Ipagkusulat. Ano? Ang unang nagpupahin ng Old and New Testament ko. Ano? Ang linaw. Kayo ba ngayon na nakikinig? Di ba malinaw si Bro Jando? Ha? Paulit-ulit na lang itong si Pastor James. Ano? Di ba malinaw? Tuloy natin. Sandali. Natataranta na talaga si Pastor James dito. Sabi, may referensya ka ba na sablay na? Unang tanong pa lang sablay na. Bakit? Imagine, sabi niya, hindi talaga Katoliko ang nag-compile ng Biblia. Kaya tinanong ni Brother Jando, kung hindi Katoliko ang nag-compile sa Biblia, anong relihiyon? Anong sagot niya? Si Athanasio. Relihiyon ba yon? Si Athanasio, Katoliko yon. Okay, tuloy natin. Ayan, defense mechanism na talaga ni Pastor, no? Ang galing. Ang defense mechanism niya para sa mahirap na tanong, patawa-tawa na lang. Ito na. Sandali kasi sandali dyan do. Sandali kasi may inaayos eh. Kaya kailangan lumabas. So, paano mo yung cellphone lang, hindi ka makita. Pakisagot mo na lang doon sa, pakibasa mo na lang malay mo, yung referensya mo na sinasabi si Athanasius, ang nagpupile ng Old and New Testament in one book. Hindi. Ang tanong, ito ibabalik ko sa iyo ang tanong. Nawala na. Ibabalik na niya umano ang tanong. Mo kasi yung style kasi ninyo yung style ninyong pang CFD, hindi yan lulusot dito sa akin. Hindi lulusot, kasi, ibig sabihin hindi mo masagot. Wala ko ibang aras, cellphone ko lang, walang internet dito sa loob. Ano sa studio ng internet? Dili mo klaro. Ano na? Sige, pagtag. Si Buano, si Pastor, sabi niya, di maklaro na kuno. Di maklaro. Di na malinaw. Yung tanong ni Bro Jando, di na malinaw. Pagtitsagaan natin. Pagtsatsagaan na lang daw. Yung tanong ni Bro Jando, pagtsatsagaan na lang, di malinaw. Ano yon? Ano yon? Di malinaw. Kayo ba nagsubaybay ngayon? Ano sa pa kayo? Di ba malinaw yung tanong ni Bro Jando? Dahil naguguluhan na si Pastor. Di daw malinaw yung tanong ni Bro Jando. Sige, comment kayo. Kung malinaw ba o di talaga malinaw yung katanungan ni Bro Jando. Ang sabi mo kasi, kung hindi ang Katoliko, sino? Anong relihiyon? Pag-ibasa po yung referensya mo na... Yun. Ano ang relihiyon? Pagkatapos, ang sagot mo si Athanasio. Si Athanasio, di yan relihiyon. Pero ang relihiyon ni Athanasio, Katoliko yon.
Si Atanasio, obispo yun. Ang tanong, anong relihiyon kundi Katoliko? Di nawala ka na. Sa Galatians ang nagkumpay ng Old and Sige. Pakibasa mo talaga ito. Sige. 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 Walang internet dito. Sige. Ito ngayon kasi medyo ano na yan, medyo mahirap-hirap na yung ano mo. Katanungan mo, may kondisyon na talaga ako diyan. Inaamin na talaga niya na mahirap na ang katanungan ito, kaya magkondisyon na talaga umano siya dahil mahirap na ang katanungan. Ayun ko, dyan daw. Bakit na? Ano? Pwede ka ba maghanap ng ng medyo magandang spot dyan doon? Hindi maliwanag Pwede ba umano ka maghanap ng magandang yung boses mo dito di eh. daw Parang malinaw. Di malinaw. So talagang makabingi talaga itong katanungan na ito, ha? Kain mo yung boses mo. Ginakain daw umano ni Brajando ang boses, kaya di malinaw ni Pastor. Si Pastor ang nagsabi niyan, di daw malinaw ang boses ni Brajando. Tuloy natin. Kayo, na nakikinig ngayon, malinaw ba ang boses ni Brajando? Hindi. Comment kayo dyan. Tuloy natin. Hello. Jando, pwede ka ba maghanap ng ano? Si Bro Jando, naipit na talaga itong si Pastor James. Pinutol niya ang tawag ni Bro Jando. Tinawagan ko. Sabi niya, magpakilala muna ako umano, i-text ko bago niya sasagutin. Kaya nagpakilala ako. Nasa cellphone niya ni Pastor. May kopya ako dito. Si Bro Wendell ito, papasok ako. Di talaga niya ako tinanggap. Okay, tuloy natin. May ibang monitor ka ba dyan? Nag-echo dyan do eh. Nag-echo daw si Bro Jando, nag-echo. Nag-echo ba? Narinig nyo ba yung echo? Parang sakay sa pandinig lang yata ni Bro Jim, basta mahirap ang katanungan, naamin naman niya. Kaya may kondisyon na daw umano siya dahil mahirap na natanong ito. Kondisyon na. Ngayon, nag-echo, di na malinaw. Bro, pakibasa bro, may tulong bro. Ito ngayon, ang sabi ko, babasahin ko sa iyo. Ngayon, sige anong kondisyon natin? Basa na. Pag kami sa programa, tinatawag, hindi na sa kondisyon sa nagtatanong yun. Ako nagtatanong natin ng matino. So, sagutin mo yun ako ng may patinoan. Hindi, kasi yung style kasi yun ng mga CFD. Hindi yan uubra dito sa akin kasi yung pagkatapos ng isang tanong na naman isang tanong, hindi yan uubra dito sa akin. Kaya sagutin mo na para wag ka nang magpabingi-bingihan na di malinaw ang tanong, di malinaw yung signal ni Bro Jando. Daming nagsubaybay kasi, Pastor. Okay, tuloy tayo. Alam ko yung kaya 0, 9, 6, 2, 5, 3, 2. Hello bro. Ready na ba bro? Ready na? Pwede ka lang sa akin? Baka Hindi, sabihin na babasahin naman ko niya, baka sabihin naman niya na di na naman malinaw. Sabi ni Bro Jando, ready ka na ba? Pwede mo namang basahin? babasahin ko. Pero anong kondisyon nga eh? Kondisyon natin kasi hindi dyan daw. Huwag mo akong turuan kung anong gawin ko. Doon sa programa ninyo, doon nyo yan gawin. Pero dito sa akin, sigurado ako. Kami programa bro, pag kami hindi kami nangungundisyon. O di sa inyo yan. Huwag dito sa akin kasi sa akin, pag mayroong nagtatanong. Hindi mo ko sinagot bro, ikaw yung mayabang dito sa tinalawa kasi hindi ka na naiyabangan dito. Tatanong lang naman ako.
Yun nga eh. Yun nga eh. Yun nga. Saan ba ang mayabang dito? Saan ba ang mayabang? Saan ba ang mayabang dito? Tama ba yan na grammar, Pastor? Saan ba ang mayabang dito? Tuloy natin. Dito. Saan ba ang mayabang dito? Ang sabi ko nga anong condition? Anong taon kinumpile ni Athanasius ang Old and New Testament dito one book? Anong taon yon? Ha? Hindi. Anong taon yun, bro? Anong taon? Ni Athanasius ang Old and New Testament dito one book. Anong taon yun? Hindi. Babasahin ko nga sa'yo. Anong kondisyon natin? Kasi medyo may ano na ito eh. Medyo may ano na ito. Medyo mahirap na talaga. Kung sa Cebuano pa, nahirapan akong magkalisod-lisod. Okay, tuloy natin. Hindi. Wag. Oy. Kung sa inyong programa, huwag kayong magkondisyon. Pero sa atin, ito ang ginagawa ko. Hindi. Pastor ka, di ba? Ha? Pastor ka, di ba? O ano ngayon kung pastor ako? Hindi. Dalawang Timoteo 24, Hindi. mga awit ko, ikaw ay alagad na Panginoon, huwag mo kong awayin. Aba, hindi ganon. Hindi. Sabi ni James kasi, sabi ni James chapter 4 verse 7, resist the devil and the devil will flee. Yan po ang sinabi ni James. James chapter resist the devil and the devil will flee. Tanong, sino ngayon ang biglang mawala sa kanyang upuan? Pansinin niyo. verse 7, resist the devil and the devil will flee. Ganyan lang yan dyan doon eh. Sige, ganyan doon sa programa ninyo, doon niya yan gawin. Pero dito sa akin, wag niyo akong wag niyo akong turuan anong gawin ko. So, ito hamon ang debate, pagtanungin, abay natataranta na. May condition ako eh. Okay. May condition ako. Ito, resist the devil and the devil will flee. Bakit hindi? Hindi, bakit hindi? Bakit hindi? Huwag mo ko yayabangan, bro. Hindi. Ako nagtatala ng matino. Hindi, ang yayabang nyo. Ang yayabang dito, bro. Diyan nga eh. Diyan nga, hindi ka mayabang ngayon. Pero yayabang nyo, pagkatapos hindi ka mayabang ngayon. Ano nga ba talaga, Pastor? Tuloy natin. Yung mga video ninyo na nakikita ko, ang yayabang ninyo. Sige. Bro, magpapasahin ako dito, bro, ha? Magpapasahin ako dito. Ano kasi Athanasius, sabi dito, is it true that Athanasius compiled the whole Bible? No. It is not true that Athanasius compiled the whole Bible. However, Athanasius, a 4th century bishop of Alexandria, played a significant role in the history of the Christian biblical canon. In 367 AD, Athanasius wrote a letter known as the Festal Letter, in which he listed the books that should be considered canonical for the New Testament. This list is the earliest known instance where the 27 books of the New Testament, as we have them today, were specified without deviation. Athanasius' list was influential, but it did not constitute the sole determination of the canon. So, siya nagamit sa James chapter 4 verse 7, resist the devil and the devil will flee you. Asan na ba si Pastor? The process of canonization was complex and involved many other figures, councils over several stages. So, hindi ko ito, balik na. Yan talaga defense mechanism niya. Ang patawa-tawa na lang. May binasa ko itong referensya, hindi pa na si Athanasius ang nag-compile ng Old and New Testament into one book. Uy, dyan doon, ganito Ganito Hindi. Yung ano kasi, yung information nyo kasi, yun po gawa ninyo lang, mga Katoliko. Hindi amin ang referensya ito. Hindi Catholic referensya ang ginagawa. Ito kasi, makinig ka dyan doon Alam mo, ay, makinig ka! Uy, makinig ka muna. Makinig ka. Tumaas na nga yung blood niya. Pastor, tumaas na yata ang high blood mo. Okay. Uy, makinig ka. Uy, makinig ka.
Makinig ka. Sana may internet. Naririnig ka ba ako sa live mo o hindi na ako marinig? Ha? Naririnig ka ba ako sa live mo, hindi na ako naririnig? Kinakain mo kasi yung ano, kinakain mo yung ano mo, yung sabi ko maghanap ka ng medyo maganda-gandang signal. Pero okay na. Hindi talaga maganda ang signal para niya. Kinakain umano ni Bro Jando, hindi magandang signal. Ano yan? Ito kasi Jando. Alam mo ba na si Moses nag-compile na ng ano? Si Moses ay nag-compile din ng Bible. Nako. Si Moses nag-compile ng Bible. Hindi, bro. Hindi lang. Ito talaga ang problema, no? Yung kondisyon niya, una, walang referensya. Di pwede gagamit ng history. Pangalawa, walang bullpen. Di pwede gagamit ng bullpen. Pangatlo, King James Version lang ang dapat gamitin. Yung mga sinabi niya si Atanasio, nag-compile, ngayon si Moises, saan kaya yan si King James Version? Tuloy natin siya. Ano ko ba yung whole Bible ba? Oo nga. Old and New Oo nga yun. Testament into one book. Oo nga. Hindi pwede mag-compile si Moses ng the whole Bible kasi wala kang New Testament sa panahon niya. Ang tanong ko, kung hindi Roman Catholic ang nag-compile ng Old and New Testament into one book. Yan ang Biblia ko mo, one book lang yan eh. Tapos nandiyan na lahat, Old New Testament. Kung hindi Roman Catholic ang unang nag-compile niya, then anong religion? Yun ang tanong ko kanina. Kasi nabuto sa akin, Athanasius. Ang sabi dito, it is not true that Athanasius compiled the whole Bible. Sabihin, ang referensya mismo ng kasaysayan na sumatalong sa paliwanag mo. So, bigyan po ko ang sagot na kung saan talagang kakasya na sa paliwanag ng history. Bigyan mo ako. Hindi. Ito nga, babasahin ko nga ito. Babasahin ko nga ito, Jando. Anong condition natin, sabi ko? Ay, huwag ka na mag-condition bro. Meron ako referensya itong banda sa referensya mo. Hindi, kailangan. Wala ka pang ginabasa referensya. Huwag ka na mag-condition. Hindi, kailangan. Ano ang religion? Nang unang nag-compile ng Old and New Testament into one book. Anong religion niya kung hindi Roman Catholic? Sige. Ikaw ba naniniwala na Roman Catholic ang nag-compile? No, siya na naman ang nagtanong. Dahil ipit na talaga si Pastor. Asan bro? Asan yung referensya mo bro? Hindi. Hindi nga. Hindi. Tinatanong nga kita eh. Ikaw ba naniniwala talaga? Kasi medyo... Hindi. Medyo seryosong usapan na ito. Medyo seryosong usapan na ito. Bakit? Kanina, hindi ka kaseryoso sa usapan na yan? Ngayon ka lang nagiging medyo seryoso ang usapan na ito? Ikaw ba naniniwala nga talagang Katoliko, Romano Katoliko ang anong compile? Sige. Ano nga? Hindi Roman Catholic, ano nga? Yan nga ang sabi ko. Ikaw ba naniniwala? Ikaw ba naniniwala na Roman Katoliko ang nag-compile? Sige. Asot na naniniwala ako kasi wala ka pang sagot eh. Ito. Dahil naniniwala ka na... Sige. Isip ko, sagutin mo muna. Kung hindi Roman Catholic, anong religion? So naniniwala ka? Mayroon na bang Romano Katoliko nun? Meron bro. Ayon ito sa isang referensya naman dito sa Young Student Learning Encyclopedia. Hindi, ang sabi ko sa Bible mo basahin. Oy, Jando! There were no correct sex branches. Jando! Wala kang alam eh. Jando! Wala kang alam, Jando. Oy! Jando! Ito Jando! Hindi. Jando. Oy, Jando. Makinig ka muna, Jando. Makinig ka. Ito. Basahin mo ngayon sa King James Bible. Basahin mo. Hindi mo, ikaw yung tinatanong ko. Hindi. Tinatanong nga kita eh. Hindi. Sabi ko, hindi. Basahin mo ngayon. Basahin mo. Yung binasa mo, basahin mo dito sa King James Version. Hindi.
Hindi nga. Ang sabi ko kasi, hoy, makinig ka. Bakla pala ito eh. Makinig ka. Gusto mo dito sa programa ko ikaw magsasalita? Ha? Makinig ka. Sa King James Version basahin mo. Sa King James Version natin mababasa na si Athanasius Hindi, yung binasa mo, basahin mo sa King James Version. Kasi ang tanong ko sa iyo, mayroon na bang Katoliko, mayroon na bang Romano Katoliko noon? Ang tanong ko kasi, mayroon na bang Romano Katoliko noon? Ako nagtatanong lang. Hindi. Sa King James mo basahin kasi mga bugos yung mga pinagbabasa nyo dyan eh. Gusto mo kasi straight to sa King James Version eh. Okay. Saan sa King James Version? Hindi, yung binasa mo nga, hindi ka pala marunong eh. Yung binasa mo nga, basahin mo sa King James Version. Dito mo sa King James Version eh. Hindi. Yung binasa mo. King James Version eh, King James Bible eh. Sige, basahan mo ako sa King James Bible. Hindi. Saan sa King James Bible kasi Athanasius ang nag-compile mga. Hindi nga eh. Yung tanong ko sa iyo kasi, basahin mo sa King James Version yung binasa mo. Ano ba naman? Ha? Ano ba naman? Kasi ang tanong ko kasi sa iyo, mayroon na bang Katoliko noon? Mayroon na bang Romano Katoliko noon? Ha? Mayroon na bang Romano Katoliko noon? Yun ang tanong ko sa iyo. Mayroon na bang Romano Katoliko? Kasi yung binasa mo, hindi sa King James Version. Kasi nga, yung mga bugos yung mga Biblia ang ginagamit ninyo. Sinistrikto mo kasi sa King James Bible. Hindi. So, balikan ko sa iyo. Hindi. King James Bible lang. Hindi. Gamitin natin na batayan. Hindi. Yung binasa mo kasi, makinig ka. Hoy, makinig ka. Hindi. Hindi, ang tanong ko nga sa'yo, ito, mayroon na bang Katoliko noon? May binabasa ka kasi. May sinyas na si Pastor na putulin si Bro Jando. May binabasa ka kasi ang sabi ko, basahin mo sa King James kasi yung binabasa mo, alam ko nasa bugos yan. Hindi, bakit ako? Ikaw nga inutusan ko eh. Inutusan kita, basahin mo sa King James Version. Relax lang, Pastor. Relax lang. Pinutol mo na si Bro Jando, di ba? Para makalusot ko. Pinutol niya para makalusot ko na siya. ay nako si Pastor. Pinutol niya para makalusot siya. Yan. Yan ang palaging naghahamon ni Father Darwin, naghahamon sa akin. So, pinutol na niya para makalusot siya. Kinikiliti ako nitong pastor na to. Okay, so dito lang tayo. Bro, hasta yun ang bagay. Nagbigay kasi si Bro Aljan, nag-visit sa akin na papasok na daw. So si Bro Jando ang unang nakapasok. Okay bro, yun ang bahagi. Balik sa inyo. Alright, yan na. Maraming salamat. So ayan po mga Keyers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matuto. Pro Deo et Ecclesia.